Sige. Hi Aaron, sorry ha, medyo natagalan tong ano ko. Pagbigay sa'yo ng lesson. Actually, hindi ko alam kung ano ituturo ko sa'yo kasi nakitang magitara sa Facebook. Tsaka ang galing mo na. Tsaka technically magaling ka na talaga, di ba? So, mayroon na akong konting i-share sa'yo. Kung let's say kung alam mo na to, delete mo lang tong video to. So, about sa katanungan mo about modes, tsaka yung mga landing notes, tsaka yung mga scales, broken chords. Hindi mo na kita start sa ganun. Pwede kung okay na sa'yo, start mo kita ng basic like kung baka hindi mo alam to kung paano. Kasi sabi ko na sa'yo, kung alam mo na, delete mo lang tong video to. So, tsaka magtanong ka sa akin ng iba na hindi ko pa yung gusto mo pang malaman ba, tsaka yung suggestion mo. By the way, yung background na naririnig mo ngayon, electric fan to. Kasi medyo mainit ngayon, di ba? Summer ngayon eh. Ano ang petsa ngayon? Ano ang petsa ba? Basta medyo mainit ngayon, Marso ngayon eh. So, yung gamit ko pala, ginagamit ko medyo maliit na amplifier lang. Ito yung GT100, tsaka itong Squier na ano, maliit na amp. Okay? Tsaka yung nagbibideo, yung kaibigan ko lang, si Danny. Okay? So, bago tayo magsimula, bigyan mo kita ng tuning notes ito. E, and bibilisan lang natin, 'di ba? So, kasi advance ka na eh. So, about major scale, ganyan, ituturo ko muna sa iyo yung mga positioning, 'di ba? Alam mo na 'to, pero let's say nababasa ka lang kung hindi mo alam. So, may tatlong way of memorizing yung scale, pag-memorize ng scale, like the patterns, di ba? Yung pinakasikat, yung ginagamit mo palagi, yung 3 note per string, di ba? Sa G na tayo kasi gusto mo sa G eh. So, ito, di ba? Yung Paul Gilbert tuba, di ba? So, yan yung pinakauna, di ba? Yun yung pinakasikat. Yung isa, ito natutunan ko to kay I've learned this from Steve Morse, which is yung G string, ginawa mong 2 notes dito, hindi 3 notes. Usually 3 notes yan, di ba? Ginawa natin 2 notes. So mangyari ito, 3 notes, 2 notes, tsaka balik dito. Yung D, ilalagay mo na dito. Ginawa, I call this like cage pattern kasi you start from here like a G note, you end on the same note above, okay? Above the high E string. So, dali lang to, di ba? So, yung pangatlo, which is an Alan Holdsworth style of memorizing scale, horizontal pattern, which is this one. Per string. Ang ginawa ko dito, actually yan yung kay Alan Holdsworth. Ang ginawa ko dito, kinumbine ko yung cage pattern to that one. Kasi maganda to for stretching eh. It's good for stretching your hands. Like, mayroon ako advice, usually kung nagsisimula ng mga gitarista, magawa sila ng mga pattern yung mga stretching na ganyan. Huwag mo nang gawin yan bro, kasi hindi na importante, hindi mo magagamit sa tugtugan. Yung gagawin mo, i-apply mo kagad sa scale, tsaka in all position, di ba? From here to the octave. So, for example, ito, yung 4 note per string, i-repeat mo dito yung C. So, para siyang cage, diba? Start here and here, di ba? So good for stretching kasi nasi-stretch yung mga daliri mo eh. Diba? So maganda siya sa stretching kung i-hammer mo siya. Tsaka pull up. Sorry, hindi ako naka-compressor at hindi ako naka-distortion. Mahirap ipatunog to. Pero this is not for
speed picking. It's more on like stretching exercise. Okay, nakuha mo na? Kasi magandang mamemorya mo to para kasi kapag kasi magtatap ka, example. Alam mo yung pang-apat na nota, di ba? Di ba? Actually, is one way of doing tapping, di ba? Yung pang-apat, di ba? Ito yung pang-apat, di ba? Di ba? So, ang gagawin natin ngayon, kasi alam mo na yung 3-note first string, tsaka yung, ito madali lang tong 4-note, gagawin natin yung cage system. Ituturo ko sa iyo yung lahat ng position nito. Ibibilisan lang natin kasi parang alam mo na to. Sabi ko nga sa iyo, kapag alam mo na, skip mo lang or delete mo lang tong video to, tsaka tanungin mo ko ulit ko, suggest ko ulit ko anong maganda ito, magandang question. Okay, start tayo sa first position. As you can see, nakuha mo na, di ba? Dalawang nota dito palagi. So, tsaka mayroong misunderstanding sa modes yung akala nila yung first mode is a union mode, ito Dorian mode. Hindi ganyan yung pagmemorya ng modes, Aaron. Yung pagmemorya ng modes nasa chords kasi yan which I will explain maybe in the future na siguro. For the benefit of this video, yung gagawin na natin dito is more on scale, tsaka yung and patterns, diba? So, second position is A. Third position is a B. Dito Phrygian na. The fourth position is a C. Fifth position is D. Six is E. Starts on E. And the last is F sharp. Tsaka octave. Sorry ka, medyo mabilis ako yung tuturo kasi ina-speak ko na-advance ka na, alam mo na to. Yung papapractice lang dito is ilalagay mo siya, usually, as usual, ilalagay mo siya sa metronome. So, yung beat natin ngayon is 100 beat per minute. So, ang gagawin natin is 16-note pattern. So, paano mo ipapractice to, diba? Para, mas maganda kasi ma-practice mo to kasi para ma-cover mo lahat ng grounds sa positioning ng gitara. Kasi, lahat na ituturo ko sa iyo in the future, kung gusto mo pa, is mabi-base dito na scaling, mga ganito. Mga ganyan na mga licks. So, gagawin natin ngayon, ipapractice to. So, igagawin natin is 16 note per string, 16 note pattern. So, ito, go. Octave. Nakuha mo? Actually, yung last position, sorry, instead of 2 notes dito, ginawa kong 3 notes, tsaka dito na lang ako nag 2 notes. By the way, I learned this from Steve Morse, yung lesson niya dati. Para sa akin, mas maganda kasi ito ganitong ma-master mo itong ganitong positioning. Kasi kapag gagawa, let's say, ibang scale like melodic minor, harmonic minor, mas madali siyang i-memorya. Based ko lang sa experience to hindi ko sinasabing madali sa'yo, sa iba. Sa akin, mas madali siyang i-memorya
kapag iba na yung scale, like harmonic minor, harmonic major, sabi ko sa'yo kanina, pwede mo rin siyang gawing 3 note dito, ilalagay mo yung C dito, tsaka yung dito, yung B na, instead of ganyan. Ganyan. So, octave na. So, i-practice mo na siya pabaliktad, like, put it to one, put it to okay? So, itong topic natin is more on scales. Okay, so ang gagawin natin, master na yung ito yung mga major modes, di ba? Ito yung G major scale, di ba? So, talk muna tayo ng konti about arpeggio, okay? Kasi yung arpeggio na palagi ko nakikita, di ba? Ito. Di ba? G. Ang gagawin natin dito, ipipick natin yung arpeggio, hindi natin isi-sweep. Kasi gagawa lang tayo ng ibang video dyan sa arpeggio kasi medyo mahirap din yan, di ba? Marami nasasabi boring yung arpeggio kasi hindi mo magagamit sa actual music na yan, di ba? Pero actually, pwede mo siya gamitin. For example, like meron kang E minor. Yan lahat arpeggio. So, depende sa gamit din yan. Yung Alice Hutchins, di ba, yun, magaling din siya, si Frank Gabali. Halos lahat ginagawa nila arpeggio eh. So, enough of that. So, ay tuturo ko sa iyo yung, kasi mayroong, sabi ko sa iyo, medyo may misconception sa modes, di ba? Sabi nila, dapat dito, ayun yan, di ba? Ayun yan. So, dapat dito ka lang mag-play. So, di ba? Ayun yan. Actually, mayroong G sa lahat ng position. So, kung nagsisimula ka mag-gitara, usually ituturo sa iyo ng maestro mo yung cage system, which is C, A, G, E, D. Actually, yung purpose talaga ng pagtuturo ng ganyan is sa chords. Like, let's pick one chord, yung G. Yung G ito is an E shape, diba? Diba? Limang shape ng chords, diba? E shape, ito, D shape, C shape, A shape, diba? Alam mo na to? Yung last is G shape, ito. Mo? So, yung arpeggio dyan is, i-add mo lang yung ito, diba? Yung pinakasikat. Tapos yung D-shape arpeggio, i-add mo to, para makunik dito. Diba? Yan yung panawa, D-shape. Yung C-shape, nandyan lang, diba? Pero mas mabuti rin yung bar mo dito, i-add mo yung octave pababa. Yung A, yan yung A. Yung G, pwede mo nang i-add yung D note. Balik sa E, sa octave na. So, yung pag-play sa G shape arpeggio is i-bar mo hanggang dito, tapos baba mo yung second finger mo dito, first, fourth. By the way, hindi ko sinisweep to, ina-alternate pick ko. Para magawa mo siya both alternate and sweep, okay? So, mo. So, again. Lahat yun yung lahat, di ba? Gagawin mo lahat yan sa A din. So, A minor. So, by the way, nasa G key, sa G, key of G tayo ha, yung chord sa G.
which is G, A minor, B minor, C, D, E minor, tsaka F sharp half diminished. Hindi siya diminished kasi maraming susunod sa YouTube diminished to. Yung diminished ito eh. Yung half diminished ganyan. Para siyang A minor over F sharp, which is usually called half diminished or minor 7 flat 5 kasi galing siya sa F sharp minor na chord, pero yung fifth is flatted siya. Minor 7, F sharp minor 7, flat 5 or half diminished. Hindi siya matatawag na diminished kasi walang E flat yung key of G, di ba? Ganyan, di ba? Hindi siya ganyan. Ibang scale na yun. So, darating tayo dyan kung gusto mo pa. So, yan. Kuha mo. So, para malaman mo, isang major scale, isang major chord, tapos dalawang minor, tsaka dalawang major, tsaka isang minor, tsaka isang half diminished. Yan yung chord progression ng major scale. So, ang gagawin natin, ilalagay din yung lahat ng arpeggio sa isang position. Like, for this example is yung isang position na to. Yung first position na sinabi ko kanina. Tsaka, mag-comment ka na by the way, Aaron, kung mabilis yung pagtuturo ko sa'yo, o ano ba, yung sound hindi maklaro, sabihin mo lang sa akin. Mag-comment ka lang sa video na to. Kasi ipa-private ko to, ikaw lang yung makakakita nito eh. So, itong first position, yung G, by the way, sabi mo, yung maglaland na note, ang maglaland ka sa note na arpeggio, which is yung mga arpeggiated notes, yun yung pinaka-save note sa chords na ilaland mo. Like, if you say E minor, yun yung pinaka-save na chord na note na ilaland mo, di ba? Okay? So, ituturo ko sa iyo lahat ng arpeggio within one position, okay? So, yun yung G na E shape, tapos yung E minor, yan yung E shape pa rin, pero yung C, nilagay natin dito kasi nandito ta sa first position eh. So, kuha mo, tapos yung pangatlo, yung B minor. Hindi ko dinalit siya dito kasi nandito yung F sharp eh, based sa ating first position eh. So, okay, pangatlo, ay yung pangapat, C. Ito, by the way, ito yung G shape, G, B minor na G shape. Ganyan yan dyan. Pangapat, yung C. Pangatlo, panglima, D. So, i-string skip natin kasi madaling ganyan. Or i-string skip mo, or nasa sa'yo na yan. So, yung pang-anim, yung E minor, yan. Diretso mo dito. Tapos yung pampito, yung half diminished, ito yun. Okay, tapos octave na. So, within one position, magagawa mo lahat ng pagsusulo. Let's say, for example, yung sabi mo nga chord progression, yung G, E minor, tsaka G minor, tsaka ano ba to? Yung A minor tsaka D. Isa-sample ko sa'yo, papasok lahat yung chords, sige. Okay. E minor, E minor, A minor,
Okay? So, diba, nandun lahat. So, tsaka gagawin mo lahat yun sa lahat ng posisyon. Kasi dito, sa pangalawang posisyon, yung E minor, sa start ka sa A minor, tapos B minor, tapos C, tapos D, tapos E minor dito, or string skip mo, tapos yung half diminished, tapos yung G, na D shape, tapos E minor ulit. Actually, wala tayong oras nga ilalagay ko lahat yun, di ba? So, maybe in the future, gagawin ko in different video kasi medyo mahaba-haba na yung video natin ngayon. So, kung may katanungan ka about modes, itanong mo lang at para gagawa tayo ng ibang video. Pero gusto ko rin malaman yung feedback mo dito. At least ma-improve ko naman kasi first time ko gumawa ng video eh. So, kasi matagal na rin ako nagtuturo ng gitara. Pero iba talaga pag may video kasi wala kang walang interaction, di ba? Kapag iba kasi yung nandyan yung estudyante mo, tapos may interaction, di ba? Kasi dito more on video ka, tapos atay mo pa yung comment, tsaka doon mo pa may improve, di ba? So in the future, depende sa comment mo kung gusto mo pang gagawin kita na ibang video, anong technique na gusto mo, like sweeping, string skipping, marami pa, tapos mga hammerings like etc. Tapping, mga ganun, mga ganyan.